Magandang araw mga kapatid. Ito yung Jesus Revealed TV at kayo po ay nasa programa ng Supernatural Moments. Ngayon, patuloy nating ibabad ang ating buhay sa mga salita ng ating Panginoon, dahil ang salita ng ating Panginoon ay ito'y nagbibigay ng lakas o kalakasan, kalusugan, tagumpay at kalayaan sa ating mga buhay. Kung ito po ay ating tunay na tatanggapin sa ating mga buhay, maitanim ito sa ating mga puso at ito po ay makatubo at mamunga. Okay? So, ngayon po, meron pong ditong imbitasyon ang Panginoon sa atin. At alam mo ba na ang imbitasyon ng ating Panginoon sa bawat isa ay magkaroon tayo ng kapahingahan. Kaya, tingnan natin yung sinasabi niya sa kanyang mga salita. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, talatang 28, ang sabi po ng Panginoon dito, yan, sabi po ni Lord dito, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." So yan po yung imbitasyon ni Lord sa bawat isa. O, tayo daw po ng mga nabibigatan sa ating mga pasanin, tayo daw po na nagli-labor, yung bang grabe yung struggle sa buhay, nag-iimbita po ang Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. So gusto talaga ni Lord na ikaw at ako ay nabubuhay sa kapahingahan, sa kabila ho ng kabisihan sa mundong ito at maraming mga dapat tayong gawin, o dapat nating matupad o kung ano-ano pa, nagbibigay ito ng kabigatan sa atin, nagbibigay ito ng tinatawag na stress. And remember na yung stress po is the number one killer sa mundong ito. At yan ang ginagamit ng kaaway sa buhay natin. Alam mo ba na napakaganda ho ng mga inaalok ng kaaway natin sa ating mga buhay, na para ho maituon natin yung ating isip at puso doon. Napakaganda po, ngunit ito ay panluluko, kasi merong sinabi din si Lord sa kanyang mga salita, sinabi niya sa Matthew 6:33 na kung uunahin natin ang kanyang kaharian at sabi doon, at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay ay pagkakaloob na lang sa atin. So gusto ni Lord actually na ma-enjoy natin yung mga bagay dito sa mundo. At mapangyayari lang yun kung una sa buhay natin si Lord at ang kanyang katwiran. So pag hindi po yun nangyari, ating ipupurso ang mga gusto natin dito sa mundo na wala po ang Panginoon, wala ang kanyang lakas, wala ang kanyang gabay, wala yung pagsasandig natin sa Kanya. Pwedeng makuha mo rin yan, pero sabi nga, ito ay very painful at laborious, at ito po ay hindi ho maganda sa ating mga buhay. Hindi po natin ma-enjoy ang mga bagay na yan. So, pero kung yung mga bagay po ay kusang dumarating sa atin dahil una po sa buhay natin si Lord at una po yung katwiran niya sa atin, talagang may enjoy po natin yung mga bagay na yan. Kasi sabi rin po ng Bible, ang pagpapala ng Diyos ay sabi nga sa English, adds no sorrow. So hindi ka po mabubuhay sa struggle, bagkus sa patuloy ho na pagpapala ng Diyos sa buhay natin. So kaya ho iniimbitahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Sa ating pong mga Christians, actually si Lord ay napakalapit na. Nandito na actually siya sa puso natin. So kailangan lang po natin redirect yung ating isip at puso na palagi yung nakatutok sa Kanya. Kasi pag ang ating isipan at puso ay
hindi ho naka-focus sa Panginoon, na po gagawa po tayo at gagalaw tayo sa mundong ito sa sarili nating lakas, sa sarili nating kakayanan. At yan po ay napakabigat, no? Kaya kailangan lang nating tangkilikin na nandito na si Lord sa atin. Siya yung kasama natin. Mag-focus lang tayo sa Kanya. Siya yung magbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan at para mabuhay tayo sa mundong ito na mayroong katagumpayan, no? Kaya nga sabi po niya dito sa talatang 29, sabi niya, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart." Yan yung sabi ni Lord. "And you will find rest for your souls." Okay? So mayroong sinasabi si Lord na atin daw pong kunin o tanggapin yung yogo, no? Alam niyo yung yogo, ayan yung po yung nilalagay sa atin po sa Pilipinas, yung sa kalabaw o sa baka, nilalagay po sa kanilang leeg para ho sa pagtatrabaho sa bukid o kaya pag dadala ng mga mabibigat na bagay. Sa panahon po ng Panginoon, sa kanila po ay ox. So, parang baka rin siya. Pero doon po, dalawa po yon, dalawang ox. Yung isa malaki at yung isa medyo maliit siya. Ang tawag po sa maliit is learner. Yung isa pong malaki, ang tawag doon is the master ox. So, mayroon po yung yugo, nilalagay din sa liig, pero dalawa po. Isa sa malaki at doon po sa maliit. So, sa gitna ng yugo na nandun sa master ox at saka sa learner, doon nilalagay po yung load para ho makapagtrabaho sila, para makadala silang magbigat na bagay. Pero ang totoo po nun, sa kanila pong pag-move, paggalaw nila, yung nagdadala po ng lahat ng bigat, ayun pong malaki, yung master ox, yung malaking ox po. Siya yung nag-stress ng grabing effort, no? At pag siya po ay magkakaliwa ng direksyon, yung nagtitimon po nun yung master ox. Pagkakanan, ganun din. Pag straight, ganun din. So, makikita mo yung trabaho lang po doon ng learner na ox ay sumunod lang, no? Kaya tinanggap niya yung yoke na yon para sumunod siya doon. So, just imagine kung marami na hong natrabaho yung master ox at saka yung learner, yung maliit na ox, no? Siguro pagtatalikod yung maliit na ox, sasabihin niya, "Wow, ang dami kong naka-accomplish." Ang dami kong natrabaho. Pero sa totoo lang po, ang tunay na bigat ay wala sa kanya. Ang tunay na pagtatrabaho po ay nandun sa master ox. Ganun po yung sitwasyon na nais ni Lord sa atin. Kaya nag-iimbita po siyang, sabi niya dito, "Take my yoke upon you." So, yung yoke na isa, gusto ni Lord na ilagay mo sa iyong balikat din, sa iyong leeg. Pero sa kanya din po yung isa, siya yung malaki, si Lord ang malaki po. Siya po ang magtatrabaho, siya po ang gagawa ng lahat para sa atin. Yan po yung ibig sabihin nun ng Panginoon. At He is the master ox and we are the learner. Kaya ang sabi doon, "Learn from me," sabi niya, "for I am gentle and lowly in heart." So yun po yung ating Panginoon. He is a gentle God. Hindi po niya pinipilit yung kanyang mga bagay na sa kanya sa atin, no? Gusto niya na kusa nating tatanggapin ito. Gusto niya na kusa tayong magbubukas ng ating mga palad at buhay para sa kanya. He is gentle, our God, Jesus Christ is gentle and lowly in heart. Kaya ang sabi doon, "You will find rest for your soul." Ito po talagang nais ni Lord. Inuulit-ulit niya ito. Ang imbitasyon sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na punong-puno ng kapahingahan sa araw-araw. Kahit ang dami po nating mga dapat gawin, ito po yung gusto niya. Sinabi po niya sa verse 30 ng Matthew chapter 11, "For my yoke is easy and my burden is light." Wow. So yun po yung work ng Panginoon, yung yogo ng Panginoon.
siya po yung nagtatrabaho at tayo po ay namamahinga sa Kanya, sumusunod sa Kanya at nakatingin lang po sa Kanya. So yun po yung invitasyon ni Lord sa iyo at sa akin. Yung invitation niya is buhay ng puno ng kapahingahan, pero marami po siyang resulta. Okay? So maraming salamat po for watching this video, and let me pray for you. Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, akin pong pinapanalangin ang aking mga taga-subaybay, ang aking mga kapatid na nakikinig ng programa ng Supernatural Moments with you, Lord God, that right now, Lord, mabuhay po ang bawat isa sa buhay ng kapahingahan. Ito po ay buhay ng produktibo, buhay ng mga himala, ang buhay ng kapahingahan sa iyo, Panginoon, dahil ang iyong presensya ay sumasa amin. Thank you, Lord, sa malusog na katawan. Thank you, Lord, sa malakas na katawan, Panginoon. Thank you so much. We honor you, Lord, and we praise you sa mga milagro na ginagawa mo sa aming buhay. In Jesus' name, amen and amen. So, thank you for watching, mga kabiyaya. Thank you for watching this video.